morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang malinformation na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa session sa katagalan makabayan, akala mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nagsungustahan ang nanguna po sa Sampaguita. Meron siyang 51 na mga comments. Nandiyan rin po si Sandra Maranon. Meron siyang 13 na mga comments. Ramil Rowasa. Meron siyang 10 na mga comments. Nandiyan rin po si Herminia Songalia. Meron siyang 9 na mga comments. And Meraflor Espiritu. Meron siyang 8 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer sa channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Rallis Carlinga, End Times Rapture. Nandyan rin po si M.E., Shirley Risman, Leticia D. Fernando, Florifigo Mapag. I-shoutout natin si Maria Cristina Fernandez Manimbao, Monez Borromeo, Expedita Devota. Nandyan rin po si Lourdes Rivera, Merlin Digma. Hi to Michael Vinas, Birds Kabotahe. Nandiyan rin po si Rosinda Aunso, Gina G, and hi to Cry Cry. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, mga kababayan ko, before tayo mag-start, pasalamatan muna natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks ni Sir Ivan. Thank you so much kay Gennaro Docusin, nabigay sa atin ng 50 pesos. Thank you so much. Okay, so start na tayo. Baka magreklamo yung ibang mga kababayan sabi na, ang dami naman mga shoutouts Okay, so start tayo. Una po sa ating pag-uusapan mga kababayan ko, yung nakakatakot na nangyari dito kay Peebles Talakera. Ano nangyari sa Ivan? Kasi kanina, meron pong ipinost na video kuha sa CCTV ng isang barangay hall mga kababayan, itong si Peebles Talakera. So according doon sa mga conversation, doon sa video mga kababayan ko, merong naghanap doon kay Peebles Talakera. Pinuntahan ang lugar o yung lumang lugar kung saan nakatira itong si Peebles mga kababayan ng 2 tao na ho. Hindi na po isa, kundi 2 tao na ang naghanap dito kay Peebles Talakera mga kababayan. So ito po ang ating video. So ang sabi po ni Peebles Talakera mga kababayan ko, mamaya ko papangalanan mga balak mag-sniper sa akin. Ito yung video ng lalaki naghahanap sa akin sa barangay kasi bumili daw ako ng kotse. Inan nyo, bukod sa wala akong pera, mga hindot, hindi ako marunong mag-drive. Nung una, ayaw pa pumasok, may tinitingnan sa cellphone. Tapos ayun, maya-maya pumasok na. Tinanong sa sekretary ng barangay kung dyan pa din daw ako nakatira.
Diyan ako nakatira dati. Pero kakagiba lang ng bahay namin dyan. Alam kong hanapin nyo ko, kaya siging labas ko ng address ko kasi yung barangay na yan may CCTV. At kausap ko na sila na kung may maghahanap sa akin, pahingi ako ng kopya ng CCTV. Ngayon, ayan na pangalawa na yan. Yung isa, hinanap ako sa mga kaibigan ko. Ito yung pangalawa, magkasunod na raw ang nangyaring paghahanap sa akin. Bakit nyo nga pala ako hinahanap? Anong meron? Mga suspect ko si Rocky, yung Iglesia ni Cristo, Duterte, si Amy, si Mayor Bravo, Mayor Fajardo, at saka itong si Martires da Makabayan. Pag may pangatlo pang ebidensya na hinahanap ako, si Chabit kasama na din. Lahat naman niya nakasulat sa diary ko. Pag-share po. Maraming salamat, Chairman Manguni ng Barangay 237, Tondo, Manila sa pabigay po ng video na ito. Kasi nga si Pibos, mga kabayan ko, sa hindi po nakilala kay Pibos, ang dami niya hong mga expose. Diba? Doon pa nga kay Rocky, mga kabayan, ang dami hong mga nakalap na mga ebidensya na meron pong kalokohang ginagawa itong si Rocky doon sa Bataan, mga kabayan. Naalala ba natin yung niloko ni Rocky, yung mga farmers, mga kabayan? Doon po si Sang Island, binili ni Rocky, gagawin daw yun. Parang gawin lang island, mga kabayan, or beach resort ng taga Pugo, mga kabayan. Diba? Ang dami kasi binodol ni Rocky na taga Bataan. Ito'y tulong, or kung bakit natin yan nalaman, ito dahil po sa tulong ni Pibos Salaquera, kasi nga mismo si Pibos Salaquera on the mission talaga. Kung meron siyang ipopost, mga kabayan, at gusto niyang i-expose ito, pupuntahan niya mismo yung lugar, mangalap siya ng mga ebidensya versus doon sa tao ni mga kabayan. Itong si Pibos, ang dami talaga pong makuha or nakuhang mga ebidensya, mga kabayan. Diba? Magaling talaga mag-imbestiga itong si Pibos, pati nga doon sa INC, sa mga Duterte, lalo na sa mga Duterte. Doon po kay Sara Duterte, Makabayan. Pati po itong si Senator Amy Marcos, meron siya mga expose doon sa mga mayors. Diba? Dalawang mayor yun ang binanggit niya, Makabayan, si Mayor Fajardo and also yung Mayor Bravo, Makabayan. Pati rin po si Martires, hindi nakaligtas dito kay Pibos Salaquera, mga kabayan. Di ba? Magaling talaga eh. At saka meron siyang mga hawak na mga ebidensya or mga dokumento, mga kabayan, kung sino yung taong kanyang iimbestigahan. Ang latest, mga kabayan, itong si Chavit Singson. Alam niyo ba, nandito ko lang po nalaman kay Pibos Salaquera na nakulong pala last 2010 ang anak ni Chavit Singson, yung congressman, mga kabayan, na si Ronald Singson, nakulong pala doon sa Hong Kong kasi nga dahil po sa droga, mga kabayan. Yes, you heard it right, dahil po sa droga. Yan po'y last 2010. According po doon kay Chavit, siyempre nung una, mga kabayan, nung una palusot yun, kasi according po kay Chavit, babasahin na po natin. Ang sabi niya, mga kabayan, na meron daw ng solsol, parang nilagyan daw, merong nilagay, pagkatapos pinahuli rin doon. Isang bagay lang yan, politika, according kay Chavit, negosyo o yung mga taong naiinggit sa kanya. Yan po ang sabi ni Chavit Singson, mga kabayan. Pero kalaunan, umamin na gumamit siguro, sabi niya, mga kabayan, parang pinatotohanan niya dito na gumamit yung kanyang anak dahil daw broken-hearted ito. Kasi daw yung time na yon, itong si Roland Singson, iniwan po, initsapera ng isang artista na si Lobby po, mga kabayan. Nalala ba natin si Lobby po? Di ba ang ganda nun eh. Itong anak ni Chavit Singson na si Roland Singson na congressman, mga kabayan, iniwan ni Lobby po. Kaya daw naging broken-hearted, kaya siya po ay gumamit daw ng ipinagbabawal na gamot, mga kabayan, cocaine. So yun po ang balita. Doon ko pa ito nalaman kay Pibos Salaquera. So dahil po sa pag-iingay ni Chavit Singson, mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo. And after that, meron pong bagong issue itong si Chavit. Siguro ito po yung dahilan kung bakit dumistansya si PBBM sa kanya, mga kabayan. So dito naman tayo po sa sinabi, dito po sa vlog po ni Banat Bay, kasi nga meron siya mga sinasabi dito against dito kay PBBM. At saka syempre, alam mo natin, nakalyado nila itong si Chavit Singson, syempre doon sila pumabor, mga kabayan. Pero ang pangit po na mga sinasabi ni Banat Bay na para daw ito na ang katapusan ni PBBM.
Kasi nung time po ni Chavit mga kababayan, nung napatanggal or napa-impeach itong si Erap Estrada, dahil daw yan kay Chavit Singson mga kababayan. Ito ang sabi ni Banatbay. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako Yun kilala. lang. May Alzheimer. Alam mo, ang nagpabagsak kay Erap, ito si Manong Chavit. Oh, yung mga bitaw niya nun, yung mga sinasabi niya, yun ang nagpabagsak dito kay Erap nun. Sa tingin nyo, itong bitaw niyan to. Hindi, si Manong Chavit, hindi ordinaryong tao yan. Yung connection yan, hindi yung batikos, hindi yun ang magpapabagsak sa isang politiko. Hindi yun. Hindi yung batikos. Hindi yung salita. Pero yung credibility ng tao. Yung credibility niya bilang may mga koneksyon, may mga supporter, may mga negosyanteng kaibigan, nagsalita na siya. Nagigets nyo? Nagsalita na siya. Ibig sabihin, nagsabi na siya na eto si Bongbong, hindi ito maaasahan. Ano yung ibig sabihin niya na may Alzheimer? Etong si Bongbong, lahat ng mga pinangakuan nito ng something, ng mga negosyante, ito ay walang kwenta. So, puro kalokohan yung mga pangako. So meron silang binitawan mga kababayan na katapusan na daw ni PBBM. Kasi daw nagsalita na ito si Chavit Singson, iba daw si Chavit kapag siya daw ang magsalita mga kababayan, kapag kakalas na siya sa tao na yan, manganib talaga, tapos na ang karera ng tao na yung makabayan. Kasi ito si Chavit, siyempre may pera to, mayaman, may mga negosyo, at saka siyempre billionaire ho yan. Isa ho yan sa mga mayayamang tao sa Pilipinas makabayan. Ito pong si Chavit Singson. So according po kay Banatbay, katapusan na daw ni PBBM. Banatbay, ibahin mo si PBBM doon kay Erap Estrada. Si Erap Estrada, maraming kalukuhang ginagawa yon. At bago rin po siya tinira ni Chavit Singson dahil di umano hindi sila nakakasundo sa waiting mga kababayan. According ho doon sa mga sabi-sabi na kuha natin doon at mismo po nakasulat rin po yon sa mga mainstream media. Diba? Dahil daw hindi nakakasundo sa sugal itong si Erap, saka ito pong si Chavit, kaya nagkaganyan makabayan. Diba? Ipina-impeach niya itong si Erap Estrada. May mga problema si Erap. Marami na pong nakita na patunayan, may mga ebidensya versus doon kay Erap Estrada makabayan. Paano mo mahanapan ng buta si PBBM? Sige nga Banatbay, paano magkikitaan ng problema or malaking problema si PBBM na pwede niyang ikakahantong na ma-impeach o matanggal sa pwesto? Meron ba Banatbay? I don't think so. Ang mga akusasyon ninyo, gawa-gawa niyo lang yan. Diba? Marami kang sinabi na ito daw ang pagkakataon na matanggal na si PBBM. Doon pa nga nung una sa video nyo na gumamit daw ng pulburon si PBBM. Diba yung pinakalat na video makabayan? Nag-prosper ba yun? Diba? Sa mga tangang tao, sa mga bobo ng mga tao, yun ay malaking ebidensya. Pero sa mga matitinong tao, at alam po ang pagkatao ng ating presidenteng si PBBM, hindi maniniwala doon. Unang-una, ang video na yun po ay AI makabayan. Ang marami na rin po mga taong alam kung paano titingnan yung isang bagay o isang video na yan po ay AI makabayan. Alam na ho ng mga tao, 'di ba? Si PBBM, matalong tao yan. Anong dahilan na kaya ninyo siyang pabagsakin? 'Di ba wala kahit isa? Meron ba siyang mga butas, meron siyang ginawang hindi maganda? Wala, kahit isa. Doon kay Erap, meron ho sugal. Doon po kay Digong, meron ho yung human crimes against humanities, EJK, war on drugs, marami pang iba, 'di ba? Marami hong mga issue doon kay Digong. Kay PBBM, wala. Gawa-gawa niyo lang yan. Kaya hindi niyo kayang mapabagsak si PBBM. Kasi marami pong mga tao, ang taong bayan, minahal po si PBBM. Majority ng mga Pilipino na mga tao na sumuporta ngayon kay PBBM. Nakita niyo lang po yung mga mayor, di ba? Ang dami hong mayors, halos lahat ng mga mayor makabayan, suportado si PBBM. Unlike doon sa mga tauhan po ng mga Duterte, unlike doon sa mga alipores ni Digong, siyempre hindi na suportado si PBBM. Pero majority ng mga mayors, majority ng mga congressman, suportado si PBBM. O diba, so paano mo masabi Banatbay na katapusan na ni PBBM? Baka yang si Chavit Singson. Kasi nga merong expose ditong ginawa itong si Peebles Talaquera. So before that makabayan, ito rin po ang kasunod na video ni Chavit Singson na siya po'y nang-aasar dito kay PBBM.
What is that? Dok, nasaan po yung tambay cup nyo? Wala na, eto na lang dahil hindi ako nakakalimot. O, di ba, nang asa ng mga kabayan, yan po ang video niya kahapon. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano nakalap na ebidensya ni Pebos tungkol doon sa illegal na yung black sand mining sa dagat, mga kabayan. Narinig naman natin yan tungkol dito kay Chabet. Di ba siya po yung nasangkot niya noon, mga kabayan, yung black sand mining. So, meron kasi sinabi itong si Chabet na kapag daw merong makakita na isang tao na meron silang ginagawa na dredging doon sa dagat, mga kabayan, magbibigay daw ng 1 million pesos itong si Chabet. At saka meron po siya sinabi, pangako na lahat ng kanyang mga tauhan, ng kanyang mga relatives na meron pong posisyon sa ating gobyerno, magre-resign na daw, mga kabayan, kapag merong ebidensya. Ngayon, meron pong ebidensyang nakita itong si Pebos Talakera. Ito, mga kabayan, una, ipakita ko muna sa inyo ang kanyang pangako. And after that, itong expose ni Pebos Talakera. Papangako sa ating kababayan. Isa lang po ang salita ko. Kung meron black sand mining, lahat ng mga singson na mag-anak ko magre-resign sa posisyon. Kami lahat magre-resign lahat. So, hindi po totoo yan. Pangako ko yan sa inyong lahat, sa aking mga kababayan. Dahil nahiya ako sa mga naniniwala sa akin. Hindi ko sisirain po ang pangalan namin. So, wala po black sand mining. Issue lang yan ng mga naninira dahil wala silang magawa. Walang iba ang masabi sa amin ngayon, black sand. Bago kayo magsinungaling, pumunta kayo sa Poros kung saan nagdadredging, kayo na magbantay. Bigyan ko 1 milyon kung makakita kayo ng meron sa black sand mining. Pangatawad din eh. O anong tawag mo dyan, Chabit? Hindi black sand mining yan. Hindi dredging yan. Ha? Anong tawag mo dyan? Nanguhuli ng suso. O, ngayon mo to pa rin yung pangako mo. Pag-resignin mo lahat ng pamilya mo dyan sa Ilocos Sur. Mga manloloko kayo. Talaga namang nagba-black sand mining and dredging kayo dyan, Diyos ko. Nabili niyo yung dagat, ha? O, di ba na-booking ni Pebos, mga kabayan? Di ba? Sabi pa ni Chabet Singson na kapag meron tayong makita daw na nag-dredging, nag-black sand mining, mga kabayan, kusa daw silang mag-resign sa posisyon dyan sa gobyerno natin. O, di ba? Bakit yan hindi ginawa ni Chabet, mga kabayan? Di ba sinungaling? Hindi lang po yan. Mismo po itong si Pebos pumunta doon sa lugar, mga kabayan. Itong video ito, siya mismo yan ang kumuha. At merong nakita dyan, pansinin niyo ba yung sand, mga kabayan? Di ba nasira na rin po parang bahay ba yan or parang pantalan ba yan? Nasira na, mga kabayan. Tapos dyan sa baba, tingnan nyo, sa may sand, merong itim ho na sand, mga kabayan. Na ibig sabihin, yan po ay signales, yan po ay ebidensya na meron pong ginagawa dyan na black sand mining, mga kabayan. Merong dredging na nangyayari dyan. So hindi makakalusot itong si Chabet dito kay Pebos. Tapos sabi pa ni Pebos, mga kabayan, bakit walang umaaksyon sa illegal black sand mining na mga singson sa Ilocos Sur? Gago tong si Chabet, kung magmalinis, akala mo matino, sasabihan mong nagka-Alzheimer si PBM, maski ako, hindi ako didikit sa'yo sa dami ng kadimonyohan mong ginawa. Baka ma-check ang isang property mo na illegal ay die at mawala sa'yo. Sana maimbestigahan ang mga ginagawa ng mga singson sa Ilocos Sur. Kawawa naman ang mga mangingisda. Namukha, Chabet, wala ka din awa sa mahihirap. Tapos pag lumaban sa'yo, tutok at tatakutin nyo. Itutumba nyo, papakain mo sa mga tigre mo, hindot. DILG, galaw-galaw kayo dito. Oh. So ngayon siya po ay nanawagan sa DILG, mga kabayan. Dapat manawagan rin po tayo sa DENR. Kasi yan po ay nakasira sa kalikasan, mga kabayan. Unless kung aaksyon dito yung DENR. Kapag mabusalan po ng pera, mga kabayan, nako po, di ba walang kwenta, walang mangyayari kapag mabusalan o kapag matatakpan ang mata ng malaking pera, mga kabayan.
So dapat action dyan yung mismo mga lokal makabayan kasi yan pinakasira po sa kalikasan. Nakasira ho yan sa lugar makabayan. Tas hayaan na lang nila itong si Chabit na ginagawa yan. Tingnan nyo, ang dami ho mga exposing na inilabas itong si Pibos. So go Pibos! Huwag mong atrasan yan si Chabit kasi pasaway yan eh. So malamang sa malamang, makabayan ko, baka yan po ang dahilan kung bakit dumistansya si PBBM dito kay Chavit Singson. Baka ang mga hininging pabor ni Chavit Singson doon kay PBBM, mga illegal at saka nakasira po ng ating kalikasan makabayan. So anyways mga kabayan ko, pag-usapan natin itong bagong inilabas na report kahapon. Ang Abante, alam mo natin ito po ay luma makabayan. Ito po ay patungkol kay kay Tantoco makabayan. Nalalaman natin si Paul Tantoco, yung namatay doon sa Los Angeles kasi nga siya po ay na overdose sa cocaine makabayan. Yes, ito po ay luma na balita. At saka ito po ay nilabas bago lang makabayan. Naglabas na pala ng report ang taga-US tungkol doon sa investigation na nangyari kay Paulo Tantoco makabayan. So ito po ang post ng Abante News kanina lang. Pumanaw ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco, 44 yung edad dahil sa umano'y aksidenteng cocaine overdose. Ayon sa opisyal ng ulat nitong Sabado mula sa Los Angeles County Coroner. So, yun pa makabayan. At saka nakalagay pa dito na caption, Paulo Tantoco pumanaw sa coke overdose makabayan. So, ang report, babasahin natin yung report makabayan dito sa baba. Batay sa findings ng Deputy Medical Examiner na ilabas noong Hulyo 9, so that is 4 days ago ba? 4 days or 5 days ago makabayan. So cocaine effects ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco at itinuturing itong accidental drug overdose. Nabanggit din umano na may probable atherosclerotic cardiovascular disease o posibleng sakit sa puso ang biktima makabayan. Diba nung March 8 or March 9 ba yan nangyari makabayan na meron pong sumabog na balita na matay itong si Paulo Tantoco doon sa Los Angeles. That is March 8 or something 8 or March 9 ba yun, diba? At saka nandun pa itong si First Lady Lisa Marcos makabayan. Kasi nga nung time na yun, kasama siya sa entourage ni Efelisa. Kasi nga si Efelisa, pumunta siya doon sa Los Angeles para po yung dahil po doon sa Manila International Film Festival makabayan. At pumunta itong si Tantoco doon sa event na yon. Nakasama rin po ni Efelisa sa isang dinner itong si Tantoco makabayan. Pero ang ipinalabas dito ng mga DDS, kasama daw si Efelisa sa pagkamatay doon sa kwarto nung namatay itong si Tantoco kasi daw na overdose ng cocaine makabayan. Di ba gusto lang ipalabas dito na kasama si Efelisa? Pero base doon sa mga analysis ng mga vlogger, ng mga expert, hindi si Efelisa ang kasama doon, kundi ang asawa ni Tantoco makabayan. Tapos according di ba sa taga Los Angeles County na 4 months daw ang kanilang gagawin or 4 months daw ang mangyaring gagawing investigation dito sa pagkamatay ni Tantoco makabayan. So 4 months. So ika 4 months na pala, March, April, May, June, July. Ika 4 months na pala, the other day makabayan. So ito na po ang kanilang investigation, inilabas na. Galit na galit ang mga didis makabayan. Bakit si Ivan? Kasi hindi nasali ang pangalan ni Efelisa na kasama doon sa kwarto nung namatay itong si Tantoco. Galit na galit ang mga DDS, walang kwenta daw yung report makabayan. Tapos gusto lang ipapakita dito sa mga tanga nila ng mga supporter na totoo yung sinasabi ni Marlica na kasama daw si Efelisa doon sa kwarto na namatay si Tantoco makabayan. But according doon sa inilabas na report or yung findings ng taga Los Angeles County makabayan, wala sa loob si Efelisa. Kasi nga si Efelisa umalis na, pumunta ng airport, pumunta ng nagbiyahe na po, pumunta ng Pilipinas makabayan. So hindi kasama si Efelisa. Okay? So anyway, for the makabayan, dito tayo sa issue ng mga sabongero. Kasi nga 'di ba kahapon, meron nang pong ipinakita na video yung Philippine Coast Guard makabayan kasi nga meron nang po sila nakuha na sako-sako na meron pa nandun po sa Taal Lake makabayan. So umatake po ito mga DDS, bakit daw na bago yung sakong ginamit, bakit daw hindi ito nasira, hindi ito nagupog doon sa ilalim kasi matagal na sa ilalim ng tubig makabayan. Ito po yung explanation ng PCG para alam nyo DDS bakit
mukhang bago na or bago na yung nakita ninyo na sako. For more details, let's watch this. Yung sack kasi, no, tandaan natin malalim yan, no? Then pag nagkakapakapala lang, yung video ng yung description ng ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaring mag-disintegrate dun sa or maggutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. O ngayon, naintindihan nyo na mga DDS. 'Di ba? Kung ayaw nyo pang maniwala, kayo na ho ang sumisid doon sa Taal Lake. Malalim ho yung Taal Lake, mga kabayan. At kapag meron silang nakita doon sa ilalim ng dagat ng buto-buto or ng sako, kapag kanilang bibitbitin yan, pataas, mga kabayan, kapag agad-agad yan, bibitin sa taas, yan po ay sasabog. Yan po ay magutay-gutay, mga kabayan. So sayang ho ang kanilang pinaghirapan. Kaya ginawa po ng taga-PCG, nagdala sila ng ibang net or sako, mga kabayan, doon na po nila binalot sa ilalim. Before nila, dadalhin yun sa taas DDS. O, diba? Natindihan naman natin, huwag kayong tanga, huwag kayong bobo. Kasi nga niniwala kayo doon sa mga vlogger ninyo na mga fake news peddlers, lagi pinapalabas na yan daw ay tanim ebidensya, mga kabayan. So ipapakita ko sa inyo. Kasi nga, diba, sumagot na rin po yung taga-DOJ, mga kabayan, na credible itong mga sinasabi ni alias Totoy o itong si Patidungan, mga kabayan. Ibig sabihin, kapag sinabi na ng taga-DOJ na credible yung mga claim at saka yung mga sinasabi tungkol doon saan itinatapon, yung mga tinigi ng sino mang nagtigi, mga kabayan, dito sa mga sabangeros, credible itong si Patidungan. Ang ibig sabihin, mga kabayan ko, mukhang totoo na human remains na buto ang nakita doon sa Taal Lake. Kasi ito na po ang nasabi ng taga-DOJ, mga kabayan. Inamon ni alias Totoy si Atong Ang na magpa-lie detector test kasunod ng mga sakong nakuha sa Taal Lake. Para naman sa DOJ, lalong lumakas ang kredibilidad ni alias Totoy. Dumating sa fishport sa Laurel, Batangas ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sabongero. Gusto raw nilang personal na makita ang ikalawang diving operation ng Philippine Coast Guard. Isa na rito ang tiyahin ng 14 anyos na si Mason Ramos, ang pinakabatang nawawalang sabongero mula sa Quezon Province. Gusto po, kinakabahan po. Sana yung pamangkin ko na po yung matagpuan. Kahit buto po para mabigyan siya ng mais na libing. Dumating din sa lugar si Charlene Lasco, ang kapatid ng isabong master ng Laguna na si John Lasco. Sana yun na yung kapatid ko di ba? Sana siya na yun para at least we can finally put him to rest. Kumuha pa rin ng hustisya. Kasi hindi naman nagtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Kailangan talaga may managot dito sa nangyari rito. Ibang klase kasi talaga. Ang NBI Forensic Team, CIDG at SOCO naglagay na ng command center para sa paglalatagan ng anumang mare-recover sa lawa ng Taal. Masaya naman ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Hindi pa man nakukumpirma kung mga butungan ng mga tao ang nakuha sa Taal. Sigurado raw siyang mga buto ito ng mga nawawalan sa bungero. Ngayon, alam na ni Mr. Atong Ang na si Dondon Patidongan na hindi na nagsisinungaling. At least kahit papaano napatunayan ko lahat ng sinasabi ko na hindi pagsisinungaling. Nasa 100 katawan ng sabongero raw ang maaaring makita sa lawa. Bukod sa Taal Lake, sinunog daw ang mga sabongero at ibabaon sana sa AA Cobra Farm sa Santa Cruz, Laguna, pero hindi pumayag si alias Totoy. Hamon niya sa negosyanteng si Atong Ang na itinuturo niyang mastermind. Magpa-lie detector kami kung totoong nagsisinungaling ako. Sa panayam naman ng One Balita Pilipinas kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, sinabi niyang mas lumalakas ang kredibilidad ni alias Totoy dahil magkatugma ang testimonya niya at mga ebidensya. Napakadaming documentary, video, CCTV evidence, real evidence na tumutugma sa storya na sinasabi ni alias Totoy. Hindi lamang ito base sa kanyang salita, kundi ito ay suportado ng dokumento
Sinubukan naming kunin ang panig ni Ang pero hindi pa sila sumasagot. Pero una na niyang itinanggi ang akusasyon ni alias Totoy. So kaya pala confident, very confident itong si alias Totoy makabayan. Hindi siya takot. Hinamon niya ito si Atong Ang na magpa-lie detector test makabayan. Kasi alam po ni alias Totoy, alam na alam niya at saka ang mga sinasabi niya totoo base sa kanya makabayan. Kasi ayaw kong sabihin na talagang totoo sinasabi ni alias Totoy. Kasi makapagsabi niya makabayan, siyempre yung mga proper authority lang po, hindi tayo. Diba? Hindi tayo. Kasi sila po yung gumawa ng investigation makabayan. But according po sa taga DOJ, lumalakas yung credibility ni alias Totoy dahil po sa mga nakuha ng mga ebidensya makabayan. Diba? So ngayon, pupuntahan natin itong isang balita. Kasi dito, sinupalpal ni DOJ Secretary or ng taga-DOJ yung mga nag-akusa na ito daw ay tanim ebidensya, tanim daw ito na tanim boto, tanim sako, sinagot dito ng taga-DOJ makabayan. At dito rin po sa balita na to, sinabi mismo ng taga-DOJ na credible itong si alias Totoy. Dito na po, kanina to makabayan, inamin na dito ng taga-DOJ credible itong si alias Totoy. Ang ibig sabihin, mukhang totoo, kumpirmado, na human remains na buto ang nakuha doon sa Taal Lake makabayan. Dahil sa mga nakuhang buto sa Taal Lake, tingin ng Justice Department, credible ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa kaso ng missing Sabongeros. Sinagot din ng DOJ ang aligasyong tanim buto o inilagay lang daw ang butong naiahon sa Taal. Desidido na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na maghain ng reklamo o complaint affidavit laban sa mga pulis na sinasabi niyang kasabwat sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero. Sa Lunes talagang pupunta na ako sa Napolcom. Yung mga pulis na nabanggit ko ay ipapailan ko na ang doon sa Napolcom. Ayon kay Patidongan, aktibo pa raw ang isa sa mga sangkot na pulis at nagmamay-ari umano ng isang fish pond sa Taal Lake. Siguro doon dinadala at doon siguro tinagawa yung pagpaslang sa mga missing sabongero. Sa kabuuan, ayon sa PNP, 34 na sabongero at kasamahan nila ang naiulat na nawawala. Sa sobrang dami niyan, hindi ko masyado matandaan kung ilan yung mga nilubog nila dyan. Base doon sa mga video na naisin sa akin, sadyang mayroon talagang inilubog dyan. Nang makuha sa Taal Lake ang mga nangingitim ng buto, hinala ni Patidongan. Sa sobrang dami na yan, sa ginagawa nilang pambilisan, baka sinapsap na nila yan. Nilagyan ng pabigat na buhangin. Sinagot din ng DOJ ang aligasyon sa social media na tanim buto umano o inilagay lang daw ang mga butong na-recover sa Taal. Sinusuri natin ng mainam kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Kailangan yan, merong science-based, merong ebidensya. At yun ang tinutumbok natin ngayon doon sa pagkakaroon ng Forensic Institute. Daraan sa pagsusuri ang mga naiahong buto sa Taal Lake. Sa tingin pa ng DOJ kay Patidongan, credible siya. At lalo na yung tinuturo niya na lugar kung saan pinagtapunan daw, ayon sa kanya, ng mga biktima ng dyan sa ganyang karumal-dumal na krimen, ay lumalabas na mayroong mga sako na buto. So, these are all developments that really would support his statement na real evidence. So dito po sa sinasabi ng taga-DOJ makabayan, malamang alam na nila kung ano yung buto na yung makabayan. Kasi nga nasabi na nila di ba na credible ang mga sinasabi ni alias Totoy or credible itong si alias Totoy makabayan. So dito pa lang dito pa lang dapat mag-release na po ng ng whole departure order dito kay Atong Ang, pati po ito kay Gretchen makabayan. Bakit sa Ivan? Iba katatakas Baka kasi nakaamoy na sila na, uy, delikado nito, baka makorner sila makabayan. Dapat, for precaution, dapat mayroon ng ilalabas na whole departure order dito sa grupo nila ni Atong Ang makabayan. Diba? Kasi nga desidido na itong si alias Totoy, pati po yung mga sangkot na mga pulis makabayan. Mag-file na ng complaint doon sa pulis. May nakita ako na balita makabayan na tungkol dito sa sinabi ng taga-DOJ na mukhang konektado ito sa war on drugs or merong connected ito
sa war on drugs mga kababayan. At kapag yan po ay totoo, sangkot dito si Digong, sangkot dito ito si Bato de la Rosa, pati po yung ibang mga lipuris ng mga Duterte mga kababayan. Kaya siguro lang na takot ito mga DD supporter, baka itong isinagawang investigation na taga-PCG ng mga kapulisan natin dito po sa issue ng missing Sabongeros, baka daw ito mapunta sa mga Duterte mga kababayan. Malamang magkatotoo dahil po yan sa sinabi ni DOJ Secretary Remulla mga kababayan. Are you confident though that may mahahanap po dyan? Sa tingin ko sa dami ng pinatay, maaaring may mahanap. Tsaka meron kami ibang convergence na nakikita. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war. May intersection yung drug war dito sa killings sa Isabong. Somehow because the operators of many of the operations of many of the people here were intertwined also with the drug war. Meaning to say, they were involved in the drug war and they were also involved in the silencing of these people. Ibig sabihin, sir, kasama ang droga dito sa issue ng... Yung suspects na. Yung suspects sa drug war, yung mga pumapatay ng tao, maaaring sila rin ang kasama dito na pumapatay din ng mga sabungan. In a lot of the interviews I've seen of you, sir, parang palagi niyo pong sinasabing matindi ito, grabe ito, parang it gets worse, no? As the days go by. Nakakapanlumo ito, Pinky, nakakapanlumo. O, di ba? Siguro ito pong dahilan kung bakit takot na takot ngayon ang mga DD supporter mga kababayan. Kaya siguro gusto nang ilihis dito yung mga issue na yan, di ba? Nagpaawa effect sila doon, saka ginamit nila itong si Digong mga kababayan para malihis yung atensyon ng mga tao dito sa missing Sabongero mga kababayan. Kasi doon po sa sinabi ni DOJ Secretary na mukhang konektado sa war on drugs mga kababayan. Ang ibig sabihin, according po kay DOJ, if not mistaken, na yung nagtigi na mga konektado po sa gobyerno natin, for example, police mga kababayan, yung tumigi po doon sa mga biktima ng EJK mga kababayan, mukhang konektado po dito sa missing Sabongeros. Baka sila yung grupo na yon ang pumatay mga kababayan. Siguro lang ha, siguro lang. 'Di ba? Kasi nga mismo sinabi ni DOJ Secretary na mukhang konektado dito sa war on drugs. Kapag yan ay napatunayan ng taga-DOJ mga kababayan, lagot. Ito sila si Bato de la Rosa, lagot. Ito sila si Bongo, lagot. Itong si Digong. O, di ba? Nanginginig na naman ang mga DDS. Baka hindi sila nagkakamali mga kababayan, hindi sila magkamali na sinabi nila, baka papunta ito doon sa mga Duterte. Di ba? Sila nagsabi niyan. Baka yan po yung magkatotoo mga kababayan. So anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic, isa naman natin. Nandyan po sila si Nenebeth Borjal, Bibok Escarlan, Tinkerbell, Josephine Gallego, Agnes Baldubino. Nandyan rin po si Ariel Bariso from Kawayan City, Isabela. Hi to Jing Castaneto, Rosemary Bautista. Nandyan po si Joel Prado, Gemma Camarines, Elizabeth Gonzalez, Hudson Ninita Umale, Rolando Sulet, Emmy Mapalad, Alfonso. I-shoutout natin si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argelies, and Derek William Mayo. Okay. So mga kababayan ko, the other day, meron na pong inilabas na statement itong si Sara Duterte tungkol doon sa mga kumakalat na picture ni Digong na nakaratay na daw sa hospital bed, very sickly, butot balat na, at saka meron pong hospital ban dito sa kanyang wrist makabayan. Yan po ay pinasisinungalingan ni Sara Duterte. Niyon daw ay AI or isang edited na picture makabayan. Kaninang umaga ma'am, meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, dalawang band sa kamay niya. So hindi po totoo yung photo na yon. Praise the Lord. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandoon po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siyang mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly,
o wala siyang sakit na kumbaga kailangan niya maging bedridden. Ma'am, is there possibility na mag-health bulletin ng ICC on the health of PRRD? Yan ang hindi ko alam. Pwede nating itanong kasama yung kung pwede ba maglabas ng photo. Pwede nating itanong sa lawyer kung pwede nilang i-request yon sa registry sa ICC. Pero nabanggit ko nga last time sa mga wala dito, sinabi ko na pumayat siya. Sobrang payat niya. Hindi na ganyan yung itsura niya na nakikita nyo sa standee sa likod. Hindi ko pa siya nakita na ganito kapayat except sa photo niya nung siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na pati ito nabanggit din ng nanay ko ha, hindi lang ako ang nakapansin. Hindi nagsag yung face niya. Hindi tulad sa ating lahat na bumabagsak na yung ating mga mukha. Oh, di ba? Healthy si Digong. Pumayat lang or bumaba ang kanyang weight, makabayan. Siguro, ibinagay yon sa mga health experts doon sa ICC na ito ang dapat na weight mo base sa iyong edad, base rin po sa kanyang height, makabayan. So, yun po ang healthy na weight ni Digong. So yun po ang kanilang nakita. Diba tingnan nyo, hindi daw nagsag ang kanyang mukha. Ibig sabihin, healthy siya. Fit na fit itong si Digong, makabayan. Pero syempre, ito mga gunggong na mga supporter na mga tanga, makabayan, overacting kaagad na naglabas kaagad ng picture na ganoon po ang estado ni Digong, di ba? Ang daming umiyak na mga DDS, di ba? Gunggong talaga eh. Sila lang kasi dito ang gumagawa ng kalokohan, sila po dito ang napapahamak kay Digong, makabayan. Diba? Nakakatawa talaga eh. At saka dapat lang talaga. Itong si Sara at saka pati po yung pamilya ni Duterte, dapat sila po ay maglabas ng picture mismo ni Digong, makabayan para makita po ng mga supporter nila kung ano ang totoong estado ni Digong. Mas okay yan para makita kaagad at para hindi po mag-circulate ng mga fake news, ano-ano nilang po ginagawa ng mga DDS, diba? Mas okay kasi na mag-request sila ng picture na tungkol ito kay Digong, makabayan. Kahit sinabi na ho ni Sara na fake news yung picture, makabayan, meron pa rin pong nagbakalat ng picture ni Digong daw na mukhang si Digong naman tingnan, makabayan, na itong parang napaka-sickly, butot balat na tao, makabayan, ipinakalat na naman po kahapon. O di ba gunggong talaga itong mga DD supporter, makabayan, sila talaga dito no yung gumagawa ng mga kalokohan, mga gunggong talaga yan sa pitikin ng tinga eh. Di ba? Sinabi na nga ni Sara na yun po ay fake news. Ngayon, gumawa na po sila ng ibang picture. Para kasi, siyempre, for the views, para kasi madala nila yung mga supporter nila, para po maawa doon kay Digong, maawa sa mga Duterte, at magalit palalo dito kay PBBM. Diba? Yan kasi ang gusto lang gawin, makabayan. Yan kasi ang gusto lang mangyayari. Na magalit palalo ang kalamang supporters sa Marcos admin, lalo na kay PBBM. Diba? Gunggong talaga eh. Tingnan nyo, mukha naman talagang si Digong, mukhang parang si Digong. Pero di po yan si Digong, makabayan. Yan po'y ibang tao. Diba? Kasi nga, tinignan ko doon sa comment dyan sa baba, pinagalitan niya ang nag-post na DDS, makabayan. Itong si Negron James, pinagalitan ho ng mga DD supporter. Yung mga solido ng mga DDS, siya pinagalitan. Kasi according doon sa comment sa baba, nagsabi na itong si Sara Duterte na hindi totoo yung kumakalat na picture na butot balat itong si Digong. Healthy pa rin daw. Pero pinagalitan niya, bakit daw napakalat pa ng ibang picture, makabayan? O di ba? Sila kasi dito nagsisiraan. So ngayon, ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Grabe ito. Ang tindi ng pang-insulto o banat na ginawa ni Sal Panelo, dating spokesman, laban kay Harry Roque na nagtatago ngayon ay nasa Europe. Abay, ang sabi ni Panelo ay masyado daw madaldal si Roque at dapat daw magpakalalaki. Gumalaw daw na parang lalaki. Bakit ano bang tingin mo kay Harry Roque? Di ba siya lalaki o ayaw magpakalalaki? Ganun ba? Antindi Ito, paparinig ko sa inyo yung sagot ni Sal Panelo, Atty. Panelo, sa interview sa kanya. Tinatanong kung ano masasabi dun sa pinaggagawa ni Harry Roque. Ito yun, no?
linya doon sa ano. Ano masasabi mo nga sa sitwasyon ni Secretary Roque? Problema sa kanya, Ayan, no? masyado siya kasing madaldal eh. He creates his own problem. Okay. Like, yung demanda sa kanya, di ba, dinidemanda siya. Tapos nagkaroon ng congressional hearing. Kung papanawin yung congressional hearing, sa kadadaldal niya, nasasabit siya. Like, he denies na siya ang owner dun sa Baguio ba yun? Yung renta. Pero lumalabas sa mga kwento niya, siya nga ang may-ari. Tapos hindi-deny niya, lawyer daw siya na, hindi daw siya lawyer ganito. Pero lumalabas sa mga dokumento, lawyer nga siya. Kaya sabi ko, kung ano may papayo ko, umuwi siya rito, harapin niya, abogado naman siya Hindi porke tinakusa ka, totoo. Di pagtanggol mo sarili mo. Bumalik ka na para na totoong lalaki. Di ba? Face it like a man. Ayan, no? Bumalik ng totoong lalaki. Humarap na katulad ng lalaki. At hindi ni Panelo, ano ha? Ayan ha, magkano yan ha? Pareho yung abogado, parehong malapit sa dating administration, pareho siyang naging spokesman. Hindi lang tayo, hindi lang yung iba. Hindi lang mga Marcos loyalist supporters at iba pang mga walang kinalaman kay Roque, nakakapansin yan. Pero itong mismo si Panelo nagsasabi, abogado siya. Abogado ka, dapat alam mo kung paano mo ilaban ang sarili mo. Abogado ka, dapat naging maingat ka, masyado kang madaldal. Totoo naman yun eh. Natandaan niyo yung bahay sa Baguio? Na nag-deny, wala daw siyang ganung bahay. Pero bandang huli, inamin niya at pinaupahan daw niya doon sa mga negosyante, mga Chinese. Yung palang nangungupahan o tumitira doon sa kanyang bahay, napakalaki sa Baguio City, ay mga involved sa Pogo. So yung kadi-deny, lalong napahamak, kanya pala talaga yung bahay. Nung una, katakot-takot ang kanyang pag-deny, wala siya daw ganung property, wala daw lahat-lahat. Bandang huli, umami na. At kilala niya yung mga Pogo operator nandun nakatira sa kanyang bahay. Diba? Pagkatapos yung tungkol sa kanyang property, bakit siya maraming bahay, marami siyang pera. At yung isa pa doon, yung sinasabi, hindi daw siya abogado ng Pogo, may-ari ng Pogo. Pero kasama siya sa nagpakilalang abogado ng Pogo doon sa PAGCOR at inamin din niya doon sa public hearing. Tama si Panelo. Yung mga sinasabi ni Harry Roque at kung bakit siya may problema ngayon, sa kanya nanggaling ang problema. Walang kinalaman ng Duterte sa ginagawa ni Roque. Parang gano'n ang gustong palabasin ni Panelo. Ibig sabihin, personal na madaldal, personal na galaw ni Harry Roque ang nagbigay ng problema sa kanya. Kaya sabi nga niya, ulitin natin, magpakalalaki ka at harapin mo na parang isang lalaki ang iyong problema. Ay, matindi ha. Ano ang inyong masasabi niyan? Parehong DDS yan. Sige. Totoo naman, kahit hindi abogado, kahit ng pangkaraniwang tao, talaga namang hindi maniniwala doon sa pinagagawa ni Harry Roque. Lalo na ngayon. Ayaw niyang bumalik ng Pilipinas pero wala siyang ginawa kundi manira sa administrasyon ni Pangulong Marcos. At pag sinira mo ang administrasyon ito sa international community, ang sinisira niya ay pangalan ng Pilipino at mga Pilipino. Pero kaya naman siya galit na galit ay dahil sa kanya rin kagagawan. Yan ang lumalabas. Di ba, mayroon pa siyang sinasabing hindi daw niya mapapatawad itong Marcos administration. Ikaw naman may kasalanan, kaya ka nagkaroon ng problema. Kung hinarap mo yung problema mo rito, baka tapos na yan. Baka na-dismiss na. Ngayon, hindi ka makauwi dahil mabigat na, may warrant of arrest na. Kung hinarap mo doon na maayos doon sa Prosecution Service ng DOJ, yung ipinay na kaso ng PAO, Presidential Anti-Organized Crime Commission, may kaugnayan sa pwedeng ikaw ay may kinalaman sa Pogo operation, baka na-dismiss yun. Hindi mo hinarap. Mga abogado mo lang yata ang pinaharap mo hindi nagtagumpay, hindi na-justify, hindi na-convince yung prosecutors na i-dismiss yung kaso, nakakita ng probable cause, ipinail ang kaso. Pagdating sa Angeles, Pampanga judge, ayun na, nakakita ng probable cause doon sa kasong yan. Qualified human trafficking. Kaya, mayroong warrant of arrest. At yan ay non-bailable offense. Iyon ang problema mo, Harry Roque. Kung hinarap mo yan, sabi nga ni Panelo, nagpakalalaki ka, baka hindi ka magkakaroon ng ganyang kabigat na problema. Hindi naman pwedeng nagtatago ka ng habang buhay. Dahil kahit matapos na ang term ni Pangulong Marcos sa 2028, yung kaso mo, nandyan pa rin. Hindi naman yan mawawala. Hindi naman yan madidismiss dahil tago ka ng tago.
Hindi rin yun ang mawawala dahil banat ka ng banat sa gobyerno. Hindi. Alam mo ang batas, abogado ka. Lalo kang bumibigat at sumisigip ang mundong ginagalawan habang sinisira mo ang gobyernong ito at hindi mo sinusunod ang Philippine law. Di ba, Harry Roque? Dapat alam mo yan. Kung yung mismong kasamahan mo, pinagtatawanan ka na lang at sinasabihan ka ng gano'n, ayun pa kayang ibang tao. Di ba? Ano ang inyong masasabi dyan? Wow! Okay? Kaya, hindi pa tapos. Sal Panelo, laban kay Roque. Roque, laban kay Panelo. Hanggang ngayon, yung dating magkasama, para yung DDS, hindi pa ho rin talaga nagbibigayan. Pareho magkasalungat pa rin. Anyway, ano pang iba? Itong issue naman ho tungkol sa mga development. Kahit na maraming nangyayari, marami naman hong ginagawa ang gobyerno. Uy, congratulations sa lahat ng mga mayor. Nabalitaan ko kasi na yung palang pinamigay na ambulansya ng Office of the President through PCSO ay additional lang dun sa naibigay na. Lahat palang mga local government unit, mga mayor sa buong Pilipinas, city and municipal mayor, kung ilan kayo, bibigyan pala kayo lahat. Okay, may inggit sa mga nauna. Kasi nung una, nakaraang bunga buwan, nagbigay na. Itong nakaraang araw, mas marami ibinigay yan sa Crane Grandstand. Ang nalaman ko sa Malacanang, mayroon pang susunod. Hindi lang talaga mabigla kasi unit yan ng ambulansya Hindi naman ganun kadaling i-produce yan. Lalagyan pa ng mga gamit, kung ano pa. Pero meron palang pondo, may budget, ang Office of the President at ang PCSO pambili pa ng ibang mga ambulansya ipamamahagi doon sa lahat ng mga mayor na wala pa. Walang pinag-uusapan dito ng DDS mayor, BBM mayor, o Dilawan mayor. Walang ganon. Lahat ay bibigyan, sabi ng Pangulo. Yan ang magandang balita. Kaya yung mga mamamayan sa mga probinsya, standby lang po kayo, hindi kayo nakakalimutan. Walang politika, walang pilian, lahat kayo bibigyan ayon sa Malacanang ng mga ambulansya para magamit sa serbisyo ng inyong mga mamamayan. Okay, so before na mag-jump sa ating next topic mga kababayan, iset ba natin, nandyan si John Mer Vlog, Street Dumps from Chicago. Kasama rin po natin si Phil Macabato, Elmer Grifiel from Barangay San Roque, Marabot, Samar. Hi si Luisa Villanueva from Hong Kong. Nandiyan rin po si Oasis of the North from Fujairah, UAE. Hi si Lawrence Alindayo, Ramon Manoson, hi daw sa Manoson family. Nandiyan rin po si Benji Sumailor from Molino, 4 City of Bacoor, Cavite. Jocelyn David, Sports Shinobi from South Korea. Tony De Los Reyes, Shirley Fernandez, Evelyn Garcia. Hi to Lito Bungalan at sa Bungalan family from Muntinlupa City, Manila. Okay, so mga kababayan ko, meron ka palang tanong sa akin. Sabi niya, Sir Ivan, matutuloy ba yung impeachment trial dito kay Sara Duterte? Yes, matuloy ho yan. Hindi ho yan mapipigilan po ng grupo ni Sara. So, ang grupo ni Sara, sila po nagtangka dito na pipigilan yan. Pero yan po'y unconstitutional kapag kanilang i-dismiss ang impeachment trial kay Sara Duterte. Marami hong magalit na mga tao kapag i-dismiss ho yan ni Chis Escudero, makabayan. Maraming magalit. Bakit? Kahit yung mga DDS, na yung mga matitino na mga DDS makabayan, gusto rin po nila malaman ang totoo. Aside sa atin, mga pro-admin supporter, mga Marcos supporter, mga Pinklawan, mga Dilawan, loyalista, tayo gusto nating malaman ang totoo. Pati po yung ibang mga DDS na mga matitino, gusto lang makita yung mga ebidensya makabayan. Kaya nga kung napapansin ninyo, yung isinagawa na survey ng Publicos, meron pong bago makabayan. Diba? Meron pong bago. Yung may-ari ng registration, I forgot na name makabayan, meron pong nilabas po ng survey ngayon na 62% na mga tao at ang tinanong doon na mga respondents makabayan, 2,600. Yung nakalimutan na yun, basta nasa dulo ng dila ko makabayan. Merong 67% po na mga tao na pabor sila na mag-proceed yung impeachment trial. According sa kanila makabayan, base doon sa mga comment na nabasa ko, na hindi mahalaga sa kanila kung siya man, itong si Sara ay ma-quit or ma-convict, hindi yon mahalaga. Gusto na nila makita yung ebidensyang ipipresenta ng taga-Kamara versus dito kay Sara makabayan. Ako nga, excited ako dyan. Gusto ko makita yung ebidensyang sinasabi ni Trillanes makabayan.
Walang iba. Yun po ang excited. Yun po ang portion excited si Ivan. Yung ebidensyang i-represent ng grupo ni Trillanes mga kababayan. Base doon sa joint bank accounts ni Digong at saka ni Sara. Diba? Base na po doon sa joint account ni Digong at saka doon sa asawa ni Digong, pati po yung anak, sila si Kitty, diba? Marami kasing madadamay doon. Marami kasing malalaman doon na mga ebidensyang magamit or nagamit dito kay Digong mga kababayan, yung hawak ni Trillanes. So yan po yung matutuloy. At gagawin po ng lahat ng taga-kamara, pati po yung mga senador ng mga matitino mga kababayan. Diba anong sabi ho ni Lacson? Na ayaw niya na dismiss yung impeachment trial kay Sara. Kasi gusto niya makita ang ebidensya mga kababayan. Ganoon rin po sila, di ba? Si Tulfo, sabi niya gusto niya makita yung ebidensya. So pro-impeachment siya dito kay Sara, o di ba? So yan po yung matutuloy, okay? So ipakita ko po sa inyong isinagawa na survey ni Tasha Regonda or yung kalok-alike ni Sara Duterte mga kababayan. For more details, let's watch this. Ang kapal po ng mukha niyo. Kasi ang dami mong time mag-travel pero ayaw mo humarap sa impeachment trial mo. Million yung budget for a book. Oh, don't be corrupt. Change na. VP Sara. Ginagamit niya yung pera ng bayan para sa sarili niyang interest. Kakapalan ng mukha. Hindi na po yan kinakahiya. Pagsaray na po talaga. Awa na lang po. May bata pa dito. Mag-aaral pa po kami. Nandito tayo ngayon sa Espanya, Manila dahil pasukan na ng mga estudyante. Magtatanong tayo ng ilang estudyante kung ano bang masasabi o reaction nila sa aking pagta-travel. Kaya naman samahan niyo ako. Hi, Bes! So ano masasabi mo sa pagta-travel ko? I think very deserved. Kasi need din natin ng rest, vacation, ganun. And sobrang nakaka-stress yung impeachment, di ba? Kaya need din ng rest and vacation. So deserve ko mag-travel? Yes. Actually, impeachment, medyo deserve. Deserve ko din ma-impeach. Opo. Grabe ka naman. Rest naman. Okay, thank you so much. Sa atin, ano po masasabi o reaction niyo po sa pag-travel ko? Ang masasabi ko lang po ay ang kakapalan ng mukha. Hindi na po yan kinakahiya. Pagsaray na po talaga. Oh my gosh! Bakit mo binubuksa? Deserve ko to. Charot. Very deserving. I love it. Deserve. You may take a rest for that one, kaya very deserved na po ang travel. Okay, thank you so much for the love and support. Love it. So, Bes, anong magsasabi nyo or reaction nyo sa pa-travel ko? Traveling is good for everyone. So, people should have time for traveling. Lalo na wala na dito si Duterte, yung father. Yes, so, wala. Parang you mean deserve ko mag-travel? Yes. Just don't use the tax, bro. Just don't use the tax. Okay, so parang huwag tayo kumuha to. Oh, don't be corrupt. Change na. VP Sara. Oh my gosh, what do you mean? Magbabago ako? May ginawa ba ako kasalanan? Tungkol sa book na isang kaibigan. Ano ka ba? Sinulat ko kayong dalawa doon. Ang ng budget, $1 million yung budget for a book. Ano ka ba? It's life lessons. Magbabago na ba yung paningin ko sa mundo? Pag nabasa mo yun, magkakaroon ka ng idea kung bakit kailangan natin ng isang kaibigan. I disagree. Kakalabanin kita sa election. How about you girls? I say, enjoy! That's what politicians do. Yeah! Bring us! Oh, yes, of course! Bring us! Gamitin natin ang... Oh my gosh! Kasama po natin ngayon si Baby Hey Hey. Baby, kasi naka-red hair siya, charot. Bes, ano masasabi mo or reaction mo sa pa-travel ko? Sasayang lang yung pondo ng bayan sa kanya. Ginagamit niya yung pera ng bayan para sa sarili niyang interest na hindi naman dapat. Kaya ikaw, huwag ka pag-alaga. Hindi ka ba deserve mag-travel? Hindi. Bakit? Magtrabaho ka. Nagtatrabaho ako. Parang wala naman, hindi ramdam. Oh my gosh, pinabuksan niya ako. Pero anyways, thank you, Baby Hey Hey. Fight. Charot. Kuya, ano po masasabi nyo sa pag-travel ko? Ang kapal po ng mukha niyo. Ay, bakit naman po? Kasi ang dami mong time mag-travel pero ayaw mo humarap sa impeachment trial mo. Sorry po, malisuwi na ako. Sana po maubusan na po talaga ng pera kayo kasi parang masyado na po kayong kumukuha ng funds sa gobyerno eh. Parang sumasukses ka po pero yung Pinas gumaganon eh. Respeto naman po. Grabe ka naman, Bes. Awa na lang po, may bata pa dito. Mag-aaral pa po kami. Ang masasabi ko, wala na bang bago? Parang ganito na lang ba tayo habang buhay? Wala na tayong pag-asa, hindi na tayo umuunlad. Kaya dapat... Love it! Thank you so much!
Kuya, ano po masasabi niyo sa pa-travel ko, kuya? Paubos na yung confidential fund. Ay, hindi ko po alam, ate. Hindi ka nagtatrabaho, be. Nagtatrabaho ka pa ba? Anong iyong ginagawa? Saan ka dinadala? Magsama ka naman, ang laki-laki ng confidential funds. Sama mo kami. Isama mo ang buong Pinas. So kasama ko na po ang aking mga kaibigan. Bes, ano masasabi mo na pa-travel ako? Ang masasabi ko is deserve kasi grabe, ang tiring sa government. Tapos sobrang kailangan ng rest, ng unwind ng isang VP. I think it's a well-deserved vacation for you kasi stress ka na. Like, you can do it. Beauty rest malala, ma. Parang rest lang, walang beauty. Ayan, nandito si Kitty. Wow, sana all. Gusto ko rin. Gusto mo rin? Ikaw, Bes, ano masasabi mo? Sana all. Kami naghihirap dito. Si Idol palaging ganyan na lang. Parang wala namang pinagbago. Halika na, pumunta na tayo ng Netherlands. Let's go. Fresh from Hong Kong. Ungkoy. Ni hao, fi shang, guao xing, shi shang, shu shang, ngung xing chung hu hao. Ate, ano ba masasabi niyo, reaction niyo po sa pa-travel ko? Good for you. You deserve it na pag-travel rin sa kasi every naman pinagdaanan rin sa life. So, ayun, deserve natin mag-travel, gano'n. Ayun. Thank you so much po, Fresh from Hong Kong. Thank you so much for the love and support. Kayo mga kababayan ko, tatanungin ko kayo, anong masasabi nyo sa pa-travel ni Sara Duterte? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Danny Derequito, Johanna Toiler, Mins Niyaka Nolpes, Nida Ishihama, nandiyan rin po si Ninita Umale, Moneth Doctorero, hi to Sonia Hasigawa, Gorgunya Angala, Elina Cao, Juliet Akuba, hi to Pauline Raot, Lorna Alarcon Magbanwa, Jackie Lynn, Milagros Banes, Elmer Pinaranda, JRN, Renato Zulieta Almero. Kasama rin po natin si Shenta Miroking, Ruben Basinga Salindong, Rose LG, Jeremiah Sigirero, Ratna Juweta, hi to Bioli Binaventura, Parabulang Vlogger, Apple Nash, Mamirto Mario Sondano, nandiyan rin po si Josie or Jose Dulusa, Edwin Santos, Mels Libiran, Marlene J. Rodias, hi to Liza Soy Cerezo, Estras Vlog, hi to Ana Maria Nakamora, Miji Bom, Anabel Hoson, and hi to Hilda Baldobido Pita. Okay, so makaubahan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ko buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw na ito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi ka
ka na ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng perang ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi